Okay, so guys, good day to each and every one of you. This will be a tutorial video for our Roof Tab 2026. Okay, so yung pinakaiba nito is we have additional tools unlike before na lahat manual talaga. Okay, so for this tutorial video, ipapakita natin lahat ng tools available, mga bagong tools para makatulong sa atin sa training and then how to capture complicated buildings. Okay, so if ever makakuha tayo. Ano ba yung mga attachments? So meron tayo dito ng dalawang attachments. Meron tayong corners. Kailangan natin i-draw yung corners, tsaka yung eve returns. Okay? And so let's start. Okay. So first, you need to identify your target building. So how to identify your target building? Just click on this checkbox para malaman natin yung target building. So lahat ng may drawing na identify ng AI or ng task, dapat natin i-capture. Especially yung mga ganito, no? Let's say, wala siyang target. Okay, wala siyang mask. Pero still, since connected dito, and it's safe to say that this is part of our target building, extension siya, kailangan natin siyang i-capture. Okay? So let's start. Unahin muna natin to. Guys, first of all, when capturing or when labeling, make sure you are using either E tool or di kaya um, F tool, okay? Dapat straight or parallel yung pag-capture natin. So sa pag-capture, make sure sa base kayo nagsa-start. Yung extension, pwede later on yan. Pwede natin diyang i-add. Okay, so ituro ko sa inyo kung paano yan i-add. Let's start. Unahin muna natin yung main building. Okay. I am using E because E, yan yung parallel talaga yan. No? So madali natin siyang i-capture basta naka-E. Next, after nating makapture yung main building, iba-match natin dito sa kabila. So when matching, just drag to its proper location, proper position, and then drag the wall. Okay, so hindi pa siya, medyo tabingi pa, no? So, adjust natin. Yan. Guys, make sure na tama or sakto. As you can see, nag-okay na siya. Because pag mali yung pag-capture mo, no, may possibility na yung overall results mo is hindi tugma. Okay? So, how to check the other views? Press F7, okay? F7 to capture, to check the other. Okay? So, hindi gumagana. Kasi naka-on yung recording ko. Pag nag-F7 ako, iba yung function. So, try natin dito sa I have to manually click. Nagpo-pause kasi nagre-recording ako. So, check tayo ng ibang views. Guys, when labeling, I suggest kumuha kayo ng view na hindi top dead center. Kumuha kayo ng view na naka-slant or for example mga ganito, no? Naka-side view. Kasi pag top dead center, hindi natin makukuha yung tamang height ng ridge. Yung best angle sa pag-capture is slightly naka-slant. For example, ito, di ba? Naka-slant siya, so mas madali natin makikita yung height ng ridge at saka yung mga discrepancies, madali natin makikita. Okay? So, feeling ko mali. Ulitin natin yung pag-capture. So, E. Ganyan. Drag the wall. Yung wall, guys, bawal sobra, bawal maikli. Kung ano yung nakikita nating height, yun dapat yung height ng wall. So, drag. And, okay. So, kaya pala kanina hindi ma-match because of yung drawing ko. So, kita nyo naman, maliit lang na error. May hirapan kayo mag-match. So, I think okay na. Check natin yung ibang views. F7. Ay, hindi pala pwede. Nag-pause. So, click. Pero yung shortcut nito guys is F7. So, I think sa ibang views okay na siya, no? Pwede nang i-hover. Yan, di ba? Okay na siya. So, close natin. And then, we will capture the ridge. Ano ba yung ridge na yan? Ito siya, yung nasa gitna. Okay, kung yung parang bubong ng bahay. Ito kasi hindi ko alam eh. Pero ito kasi yung nasa center, yan yung tinatawag natin na ridge. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. So when capturing ridge,
kailangan nating mag-draw ng assist line. So ano ba yung assist line? Yung assist line is a temporary line para mag-serve as an anchor point sa mga roof natin or sa mga panels natin. Kasi pag wala tayong ridge o wala tayong assist line, wala tayong point na pwede nating pag-angkoran ng mga panels. So dito, click muna kung saan nag-start yung ridge. And then make sure na makopy natin yung direction. Sa pag-copy ng direction, click nyo lang, no, actually no need to click, no. Hover nyo lang kung ano yung direction na gusto nyo. For example, ito, vertical, di ba? Or kung gusto nyo, horizontal. Yan, di ba? Guys, wag kayong manual na pag, for example, gaganyanin nyo using S tool. Yung assist line, no. Tabingi yan. Dapat, parallel talaga sa wall ninyo. So, ganyan, hanggang dyan. So, I think correct, no? And after nyan, lipat sa kabila. I suggest, guys, pag nag-draw kayo or pag nag-label, press yung Q para lumabas yung mga lines doon na nakatago sa likod. Kasi yung tendency, pag hindi kayo naka-Q, okay, for example, hindi kayo naka-Q, pag nakabaon yung tinatawag natin, hindi maklik. Pag nakabaon yung tinatawag natin assist line, hindi yan makikita pag naka-Q kayo. So, kita nyo, pag hindi kayo naka-Q. So, dapat, mas okay na naka-Q kayo para makita natin yung mga lines below. So, Q. Adjust natin yung wall. Yung adjustment ng wall, pwede left, pwede right, walang problema. So, drag to its proper location, proper position. And then, pwede na tayo mag-draw ng panel. So, sa pag-draw ng panel, wala nang ibang tools na gagamitin. We just use okay. So, tama naman pala kanina. So, para mahaba lang tingnan because natatabunan ng isang bahay. Ito magandang example din. So, gawan din natin ito mamaya. So, sa pag-capture ng walls or ng panels, we just use E tool para mas madali. So, ganun lang. Guys, when labeling, please slow down. Huwag niyong i-rush. Kasi pag nag-rush kayo, minsan may tendency na hindi siya mag-snap. So, yung mangyayari dyan, uulit na naman kayo, sayang sa oras. Okay? So, ganun yung pag-capture. S2 lang yung ginagamit ko, S and S. Okay. So, na-capture na natin yung base ng bahay. O, bakit purple? Ano to, si Vardy? Hindi. So, yung reason kung bakit purple siya is hindi parallel yung wall sa base ng bahay. So, yes, there are buildings na medyo tabingi yung yung side ng roof. Pero bihira kayo makakita ng ganun. Normally, yung roof is parallel with the wall itself. Okay? So, how to fix this one? So, you can click or just click the building. Okay? Click natin yung buong building and press 4. Ano ba yung ginagawa ng 4 na yan? Yung 4 is para mag-group natin yung buong building. Okay? So, baka mag-wonder kayo, nawala yung building, ano yung paano na lang to? Press J para mabalik yung building. So again, select one panel, no need to highlight everything. Just press one panel. Press 4 to group. And then press F4 para gumana yung tinatawag natin na auto fix. Okay? Merong manual fix para maayos yung slanted na wall. Pero mas okay na auto fix yung gagamitin natin para mas madali. Okay? So F4. Yun, kita nyo? Nawala yung purple. Mas madali yung auto fix. Pero what if gusto nyo mas madali? Ayaw nyo munang mag-group, no? Gusto nyo muna ayusin to. Ito lang muna. So, yung tool na gagamitin natin para maayos yung slanting, kasi minsan ayaw gumana ng Alt F4. So, kailangan i-manually fix natin. So, to fix it manually, select and then press Shift Y. Ayaw. Yun, kita nyo? Gumana. Sa kabila, yan yung manual fix sa wall na hindi parallel sa base ng building natin. So, press Y, Shift Y. Ayaw. Okay, so, rotate. Ay guys, ito pa. To rotate pala, to press your, para mag-change tayo to 3D view,
press W, and then hold your center mouse, yung parang wheel, tapos i-rotate natin. To return, press 0. Again, to check your 3D view, W first, naka-hand mode or naka-pan mode, W, center click to rotate, and then highlight your, or para ma-select mo na yung target panel mo. And then press Shift Y para makuha natin yung tuwangit yung itsura. Okay, so ulitin natin. Shift Y. Yan, so naayos na. So basically, meron na tayong base building. Okay? Yay! Nakagawa na tayo ng base. Eto, ano to? Ito yung tinatawag natin ng mga extensions. So extensions, guys, yes, part sila ng bahay, pero hindi sila part ng main building. Part sila ng main building, pero parang nilagay na lang sila as, for example, as a garahe, roof extensions. Minsan, meron din dito. May nakalabas dito na extension. So, meron tayong two types of roof extensions. So, meron tayong secondary attach. Pag meaning ng secondary attach is wala siyang base sa ibaba. So, parang attachment lang, parang attachment roof lang siya. So, normally makikita mo yan sa mga bintana, no? Para hindi pumasok, hindi mabunan. Eto, since mayroon tayong nakikitang base, eto siya, may mga pillars sa ibaba, so magiging secondary independent siya. So, how to capture these extensions? So, gagamit tayo ng tinatawag na H tool. So, same sa building repair, no? Mag-H tayo dito. So, sa pag-H, kita nyo, meron na kayo nakikitang assist line. Okay. So, double click. Hanggang dito. Yan. So, as you can see, hindi pa natin nakukuha yung tamang height, no? So, pwede tayong gumamit ng shift para to adjust. Adjust muna natin to. Dapat sakto yung nasa left natin. So, hanap tayo ng magandang view, no? So, F7. Sorry. Hanap tayo dito. So, again, hindi gumagana yung F7 sa akin. Hanap tayo ng ibang views. Yung blue pala, guys, ito yung left. Yung red is right, no? So, baka ma-confuse kayo. So, gusto ko lang naman palitan yung yung right. So, ito yung gagamitin ko. So, mag-right click ako dito. Okay, so mas okay to. So, to adjust the height, click nyo muna to, yung nasa left, and then hold Alt, ALT, and drag to its proper location. So, try natin. So, hindi, mahirap. Zoom in natin. Yung mga sensitive yung mouse dyan, baka mahirapan kayo. So, medyo malayo pa. May maliit na discrepancy. So, small adjustment lang naman. Yan. Okay, so nakuha na natin yung base. Guys, when capturing extensions, mga second layers, huwag kayong mag-start sa yung iba kasi yung tendency nila, dito sila nagsa-start sa itaas, which is wrong. Pag nag-capture kayo ng second layer or ng extension, or kahit sa extension ng bahay pa yan, mga ganito, always, yung base ng bahay dapat sa ibaba ng roof. Okay? At dito siya dapat, hindi dito sa kabila. Top na kasi to. Pag naglagay tayo ng roof, paano tayo makakalagay ng roof? Dito na yung base. Diba? So, this is wrong. Mali ito. Dapat, pag nag-draw kayo ng extension, kung saan yung pinakamababang roof, doon dapat magsa-start yung base niyo kasi maglalagay kayo ng roof. So, gawin na lang natin para mas madali. So, mali ito. So, shift muna para ma-adjust. Okay, so, and then, hold Alt. Mas okay siguro na mag-zoom in kasi pag hindi ko lang alam sa mouse niyo kasi sa akin yung medyo sensitive siya. So, zoom in. Konting adjustment and this should be good enough. And then,
So pag nag 3D view tayo, meron na tayong base. Di ba? Meron na tayong base. Pero guys, eto pa. Turo ko na lang, no? Minsan, nagkakaroon, pag naggumawa tayo ng attachment, nagkakaganito. Hindi align yung walls nila. Okay? Hindi align yung walls ng extension sa main building. So, how to fix? So, dati kasi wala kami nito. Pahirapan talaga yung adjustment. So dito pwede na nating i-copy yung walls ng main building ng building na gusto nating kopyahin yung walls sa extension. So how to do that? So press or select the extension or yung building na gusto nyong palitan ng wall. Okay? Highlight natin. And then hover lang kayo sa building na gusto nyong i-copy yung side wall. And then press 6. So as you can see, kinopy niya na yung wall. Again, select the base or the building na gusto nyo i-copy yung wall, and then press 6. Take note guys, hindi ito gagana kung may gap yung buildings ninyo. Dapat nakadikit siya talaga. So, na-copy na natin yung wall. Next, dito tayo sa extension. So, dito, actually, no need na to draw the side walls. No? Pwede na natin itong idiretso. Mas madali siya. Kasi, pag extension guys, yung ginagawa natin, pag extension, hindi na kailangan ng base. So pwede siyang naka-hover na lang. So dito, since mayroon siyang pillar, sa ibaba magiging secondary independent siya. So to capture, ayusin lang natin. Yan. So ganyan yung magiging itsura niya. After that, let's just delete the bottom area and then this should be good enough. Ito yung tamang pag-capture ng side panels. Okay? So, kita nyo, ito mali. Ito mali. Ito mali. Since, pag nag-press tayo ng tilde key, ano ba yung tilde key? Yung mask? Pag nag-tilde key tayo, orange. Meaning ng orange, flat. Okay? Since visible naman yung visible naman yung slope, dapat naka-sloping siya. Okay? So, di ko alam ba't orange to eh. Pero pag nag-press ka, ay wala. Uy, baka naka-hide. So, J tayo. Yun, naka-hide lang pala. So, baka magulat kayo, no? Pag nag-group kayo, mawawala talaga yan. So, kung gusto nyong ibalik lang siya, press J. No? Para bumalik siya. So, okay na. Nagawa na natin, pero hindi pa to tapos. So, ito yung bago. Ito yung bago. So, meron tayong kailangan natin i-capture yung mga corners or kung saan nagmi-meet yung kung ano kalayo yung gap ng actual wall sa roof kasi bihira kayo makakita ng bahay na yung dingding is nakadikit talaga sa bahay. Normally may gap talaga yan guys para paglabasan ng tubig. Tama? So normal yan. Not unless kung semento siguro yung bahay, pwedeng dikit talaga sa roof. Pero this one, yung normal na build talaga ng bahay is merong gap between the walls and the roof. Tama? So maghahanap tayo ngayon ng magandang view para ma-capture natin yung corners ng maayos. Okay, so 7. Hanap tayo dito. Dapat dapat clear para dapat same angle. Ito siya. So select natin 'to. Okay. So sa paglagay ng wall or ng corner, gawa muna tayo ng assist line. Kung saan nagsa-start saan nagsa-start yung wall mismo. So dito, I think dito siya, no? Dito siya. So press 9 and then straight. Copy nyo yung line. Dapat straight guys, hindi pwedeng hindi straight yung corner nyo. So ulitin natin, dapat naka-snap. Dito, diretso, and then close. Okay. After nun, i-insert siya natin, di ba? Kasi nga, nasa loob nito yung wall, yung start ng wall. So dito sa kabila, i-insert natin hanggang saan nagsa-start yung wall. So hanggang dyan. So pag nag 3D view tayo, naka-insert na siya. And after nun, press I and then just capture.
purple yung magiging itsura niya. Ay, ulitin natin. Ay, take note guys, pag nag-corner mode na kayo, bawal gumamit ng ibang tools kasi nawawala siya. So, press I, draw nyo agad. Okay? And then, ganun yung magiging itsura. Nasa loob yan. Dapat nasa loob talaga yung corner. Okay? So, ulitin natin yung procedure. Ulitin natin from the top. Draw muna sa gilid kung saan nagsa-start yung wall. Insert. Yan. Yung left kasi para lang natin makita kung saan yung diretsyo no kung saan natin hindi dito kasi hindi natin siya mai-insert dito sa tayo sa kabila dito talaga magmi-meet yung wall tsaka yung corner natin. So dito para malaman lang natin kung saan sa side view. So and then this should be good enough. Pero may mga buildings guys no, let's say ganito. Sa second floor iba na naman yung lalim ng corner. So pag iba-iba yung corners nila, I mean iba-iba yung length, iba't iba yung depth, kailangan mag-capture ulit kayo ng bago. So ito small adjustment lang. Actually this is acceptable na no. Pero still para magandang tingnan. And after nun, F4, ay sorry 4 to group. Kailangan guys naka-group. 4. And then let's check the final results. So how to check the final results? Okay. Press, sorry, F7 muna and then, eto. Yan. So, 3D mode, ganito siya. Yung shortcut pala nito is Alt-R, pero since hindi gagana, I think hindi gagana yung Alt-R na Alt-R ko kasi yun nga na I'm using a recording tool. So, may function na iba. So, dito lang, manually lang. Dapat, ganito yung itsura niya. No? Tama to. So, it doesn't, guys, take note. Oh, nawala. Baka magulat kayo, baka kumati yung ulo nyo, mag-start software. Just press J para bumalik siya. No? So, guys, it does not matter. It doesn't matter kung ilang, kasi minsan, may mga makaka-encounter kayo ng ganito, ng medyo extended yung roof, no? So, tapos one panel lang. So that is very common, one panel lang. So yung gagawin natin is just to mag-a-add tayo ng base sa ibaba. Papunta sa gilid. Ay, ayaw gumana. Ay, kasi may mag-a-add tayo ng yan. So mag-a-add tayo ng base sa ibaba. So may mga instances na ganyan, no? Na kailangan nyo wait. Okay, so ulit. May na-press ako. Hindi ko lang alam kung ano yun. So dito, may mga panels na extended pa ibaba, no? So straight 'yan tapos naka-extend siya. So yung gagawin natin is mag-a-add lang tayo ng base, no? Tapos ilalak natin dito sa ibaba. So guys, it does not matter, no? Kung ilan, let's say uh, let's say madaming extra, what do you call this? Extra panel sa ibaba, okay? Madami kayong extra layer sa ibaba. Mali. Okay. Madami kayong extra layer sa iba. Walang problema 'yon. As long na pag yung final result niyo is one building only, okay na 'yon. It does not matter. Kasi yung tendency din kasi ng AI is hinahati niya sa ibaba pag gumamit kayo ng autofix, no? Minsan nagkakabutas, mga ganyan. Okay lang 'yan. Wag niyong alalahanin yung base. Yung importante is tama yung pag-capture ng roof. So, ulitin natin 'to. H, H. Yan.
Okay, so ganun. Tapos, kopyahin natin. Oh, malayo. Wait, ulit. Ulit, ulit, ulit. Okay. And then, copy natin yung wall. Again, select, press 6 para makopy. And then, just, yan. Okay? And this should be good enough to submit. For example lang to na may extension So, as you can see, dalawa yung base. Okay, so isi-save natin to. F4. Punta tayo sa final results. Check natin kung ano yung itsura kahit dalawa yung base. Eto. So, Alt-R. Di ba? So, it does not matter kung ilan yung base niya as long na pulido yung roof. That should be good enough. Okay? So, sige. Next. Dito tayo sa eto. No. I think, nakalimutan ko yung tawag dito eh. Pero, square siya. Notice nyo parang square siya. So, paano to gawin? Pero actually, this is a very common building naman. So, unahin muna natin yung E. Check kung naka-record. Okay. Dito tayo sa E. Ay, J. Balik ko to. Guys, take note, careful pala pag gumamit ng Alta, nung autofix. Kasi, nagsisave na siya. Hindi nyo na magagamitan ng Alt, undo. Dito tayo. So, to reset the 3D view, press 0. Tirahin natin to. I know hindi natin to target building, pero since this is a training video, yan. So, paano to? Okay? Baka may... So, gawa lang tayo ng square. Yan. Ay, dapat pala. Ay, pwede kung check ko kung pwede yung recta. Hindi. Assist line. Okay, assist line. Yan. Pwede yan guys. Hindi lang diretso yung assist line. Pwede natin yang i-adjust. Yan. And then adjust tayo dito sa kabila. Ayaw gumalaw. Ayaw. So, wait lang. Restart lang ako ng software. Okay, so dito tayo ulit. So, assist line. And then adjust sa kabila. Na, ayaw. Check natin ibang views. Bakit ayaw? Ito. Yun, gumalaw siya. Or hindi ko lang siya maklik. Try ko ulit. Kung isa lang na-adjust. Okay, so since isa lang siya, magko-connect na lang tayo ulit. And then, close natin to.
So, check natin. I think okay na to. So, idodraw natin. Ganyan. Uy, sobrang mali. Yan. So, take your time, no? When drawing, when labeling, wala naman tayong hinahabol. No? So, pag na-notice nyo, purple. So, again, hindi natin talaga makukuha yan yung exact talaga na parallel sa wall. Mahihirapan tayo. So, select F4, press 4 to group, and then F4 natin. Para mawala yung purple na yan. So, okay na siya. Delete muna natin yung assist line. And then, meron isang ridge sa itaas. Di ba? So, mag-add tayo ulit ng ridge. So, when drawing your ridge, make sure na tama yung position. O hindi tayo pa ulit-ulit. And then, draw na lang natin yung final. Yan. And then last, take note guys, lahat ng building dapat merong what do you call this? Merong ito yung nasa corner, sorry. So insert. Yan. Then I. So select, press 4, and then check natin yung final results niya. Okay. Preview. So, ganito yung magiging itsura niya. Diba? Uy, saan yun? Ito siya. Yan. So, close natin to. Tama naman. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. So, next. Ano pa? So, I know hindi siya masyadong accurate, pero pwede naman ayusin. No? Ayusin natin. Pwede naman niyang ayusin. So, training purposes doon naman, okay lang naman yan. Dito tayo sa chimney. So, meron ako nakita ng chimney. Okay. How to capture a chimney. Mali ito. Slanted to dapat eh. So, how to capture a chimney. So, I think this one is flat. So, sa pag-capture, ito yung sample ng, capture na lang natin ito tapos. So, sa pag-capture ng chimney, wag kayong mag-draw ng ganyan. No? Diretso. Okay lang siguro kung flat, pwede. Pero, dapat sa pag-capture talaga ng chimney, especially sa may mga slope, yung ginagawa ko guys, hindi, depende sa inyo kung gusto nyong gayahin. Yung ginagawa ko is sa labas muna ako nagdo-draw. Tapos dinadrag ko lang. Pwede naman kasing i-adjust. So, ganon. Lagyan natin ng wall. And then drag. So, kung hindi ako naka-queue, invisible yan. Dapat naka-queue kayo para ma-click nyo siya. So, konting adjustment. And then, copy natin yung wall niya. So, select, and then dito, highlight, press 6. And then, we press 4. Guys, dapat naka-4 siya kasi dapat naka-embed ito or naka-insert sa roof mismo. So, tingnan nyo 4 ko, tapos F4. Magbubutas yan. Ganyan dapat yung proper na pagdraw ng chimney. Okay, so dito tayo sa extension. So since hanging siya, this will become a secondary attached roof. So paano pa pag-draw nito? So kailangan na natin i-capture yung base. So hanap tayo ng magandang
View. Dapat naka-front din siya. Hmm, wala ata. Ito. So let's try our best na lang to capture, no, since unahin muna natin yung base niya, no. Hmm, medyo malayo. So Alt, ay sorry. Okay, so hold Alt. Yan. And then we just capture the roof. So gawa muna tayo ng assist line, ah, para may anchor point tayo sa panel. Kasi pag walang assist line, guys, wala tayong way para i-anchor yung panel. So draw natin to. No need na to put a side panel. Okay na yan. So change na lang natin to pwede yung gumamit ng right click. So secondary attached roof. So since supposed to be wala siyang wall eh. Di-delete natin to. And then ito yung magiging itsura niya. So, yung building na damay. Should be building. Ganyan dapat. Eto, since meron tayong nakikitang pillars, no? So this will become uh, independent. So let's draw it like that. Delete and adjustment. Okay. Group and then F4. Yan. So, tapos. How about sa slanted buildings? So, wait lang, ayusin natin yung wall nito. So, I think yung slanted na to is part of this building also. No? I don't think attachment ito eh. Hindi na to attachment. So, i-capture natin to as building. So, gawa muna tayo ng building dito. Saan nagsa-start yung base? Uy, tama naman. Kuha natin in one try. Okay. So, dito, kailangan na natin ng side panels. Medyo mataas. Yan. So, check natin ibang views kung tama. Guys, from time to time, magpalit kayo ng views kasi minsan may mga views na ayaw mag-match. No? So, para hindi kayo paulit-ulit, it's better to check from time to time kung nagma-match siya. Let's see. Dito. So, okay naman, nagma-match naman siya. So, gawa tayo dito ng assist line kung saan magko-connect yung top panel natin. Hanggang dito. Adjust ulit tayo. Guys, yung assist line, walang limit yan. No? So, huwag kayong matakot gumamit ng assist line. Walang bayad yan. Okay, I think mas okay to. So, draw natin yung side panels. Kabila. Uy, malayo. So, try natin Shift Y para mas straighten. Yun, di ba? Dito ulit tayo. Dito tayo. Shift Y para straight. And then, we can draw the top panel. Okay. So, ang layo. So, minsan, nakakasagabal tong blue, no? Yung blue na to. So, delete natin. Sa likod pa. Okay. Ay, okay. So, this one, dapat hanggang dito lang siya. Ito lang kasi, mako-close na siya eh. Pwede naman sa Mobra, no? Automatically yan kakat ng repair tool.
So, introduce natin yung ibang tools na ginagamit natin kasi nga, yung mangyayari nito is parang repair na siya. Repair. So, let's introduce some additional tools. So, meron tayong dito tinatawag na parang drag tool siya. Hindi ko lang alam kung saan yung shortcut nito eh. Ah, hindi ko siya makita eh. If return, that is if return. Set constraint, view. Eto, move point pala, move point. Okay. So, may mga times, no? May mga times na sobrahan. Kailangan lang natin ng small adjustments para maayos yung building natin. Okay? Small adjustments such as this one, for example. So, para hindi na natin kailangan ulitin or mag-redraw, we can use M. Ano ba yung purpose ng M na yan? So, para pwede nating hatakin na lang, no? Hindi na kailangan mag-redraw. So, to use that tool, press M. So, since ito yung gusto kong ayusin, yung nasa ibaba, kasi sasama lang yung top, sasama na lang yung roof mismo. So, select ko to and then just drag. Yan. Kita nyo, sumama siya? Ay, sorry. Yan. So, example lang to ha. Ito, later pwede na nating i-adjust yan. Pero para hindi na tayo mahirapan, ito na lang yung gagamitin natin. Di ba? Mas madali siya. Hindi na natin kailangan mag-withdraw. Okay? Pwede ko tong gamitin dahan-dahan. Actually, yung use nito, guys, actually pang dahan-dahan talaga. Hindi siya pwedeng biglain. Kasi pag binigla mo, malaki talaga yung error na mangyayari. So, eto. So, medyo nilakihan ko kasi yung one. So, supposed to be small repairs lang ito eh. Yan. For example, ganyan siya. Maliit na lang na adjustment yung kailangan mo. So, use M. Malalaman nyo naman pag naka-M ka, M mode, kasi nag-yellow. So, select natin to. Drag small portion. Dahan-dahan lang. Yan. O, di ba? Hindi na natin kailangan ulitin yung pag-draw ng building because pwede na tayong gumamit ng M. So, for example, ito pa. Ay, wala. So, dito, sabihin natin, hindi ka conforme sa itsura. So, pwede tayong gumamit ng M para ma-adjust. O, di ba? So, dito mag-a-adjust tayo. Yan, parang ganyan, nag-a-adjust siya. Pero although pumangit siya, pero at least alam nyo na yung function, no? Hindi na kayo mahirapan. So, dapat straight to eh. Yan. Ganyan dapat to. So, yung ginamit ko lang is Shift Y para mag-straight siya sa di ba? Mas okay yung results niya. Pero take note, pag gumamit kayo ng ng M, ah, yung corner nyo, kailangan yung i-redo. Okay? Kasi umiiba siya. So, next is yung O tool. Ano ba yung purpose ng O tool na yan? O tool. So, O is, let me see. N, sorry, N. Set constraint. Okay. So, there are times na yung panel is ayaw mag-match. Mahirap i-match, no? Hindi nyo siya pwedeng hindi nyo siya pwedeng snap. Ang hirap i-snap. Kasi normally, pag red, guys, big error na yan pag red. Hindi, wag kayo magsabit ng task kung red siya. Kasi, meaning nun mali na yung task. Teka lang. Check tayo nating ayusin kasi meron tayong discrepancy dito. So, press M. Okay. And then, ayusin na natin to. Shift Y. Okay, di ba? Naayos siya using M and Shift Y. So, dito tayo. Ano ba yung purpose ng tinatawag natin na set constraint na yan? So, there are times na kahit gaano mong ka-snap, ayaw talaga mag-snap. Nangyayari yan kung hindi naka-right angle yung
gilid ng building. For example, tabing ito, hindi talaga na magsa-stop, no? So, gagaan na lang to guys kung maliit lang yung discrepancy niya. Pero kung medyo malaki, you need to redraw. For example, eto maliit lang naman yung discrepancy niya. So, papasok tayo sa set constraint na mode, N, which is N. So, dito, hahanapin natin yung area na kung saan gusto natin siyang mag-connect. Dapat ipapako natin or dapat nakaset siya na doon tayo magko-connect. So again, press N, select nyo yung dot or yung corner na gusto nyo doon mag-connect yung panel. O, for, in this case, gusto ko dito siya mag-connect. Okay? Gusto ko dito. So, select ko to and then press O. Yung O meaning niyan is naka-anchor na siya. Hindi na yan magagalaw. Okay? Hindi na yan magagalaw. Eto, gusto ko mag-connect dito. So, paano ko siya i-connect? Press Y, and press Y, and then press space to close. See? So, ulitin natin yung procedure. This one, I want this panel to be glued, no? Hindi dapat gumalaw. So, press O, and then, eto, gusto kong kumonect. Press Y, and then press Y, and then press space. Okay. What if yung panel walang dot? Okay, so, what if straight? Di ba? Try natin kung gagana to. No? Press O. Ay, sorry. End mode muna. Press O. Highlight, press Y. And then press Y. Mali. Okay. So, yung diskarte, hindi gumana. Okay. Pero, minsan applicable siya, no? Especially sa mga mga second floors, no? Pag nahihirapan kayo mag-connect, gagana yon. Dito, let's just add a dot. Mag-a-add lang tayo ng dot, no? Para yung anchor point ng Y natin. Kasi hindi pwede tayo mag-Y since wala tayong nakikitang dot. Okay? Hindi naman pwede dito tayo mag-Y. Ngayon, pag nag-Y tayo dito, pag nag-close, masisira yung building. So, let's just add a dot. Press 1. May dot na tayo. Okay. So, end mode. Press 0. Ay, sorry. O to anchor. Saan na yun? Ito siya. Kita nyo na green. So, Y. And then Y. And then space. Okay. So, ganun yung pag-use ng set constraint mode. Okay? So, guys, hopefully nakatulog tong maliit na tutorial para sa inyo. And, yun, no? So, gagawa pa tayo ng mga medyo complicated na buildings. Take note, yung tent, hindi natin kinakapture yan, ha? Extensions, okay na to. So, make sure to draw your target building only. So, pero yung mga extensions, guys, included yan, ha? Okay, so thank you.